Security! Palabasin ang babaeng yan at ang mga bastarda niya. Ang isang sigaw ay parang kidlat na gumuhit sa maaliwalas na kalangitan ng marangyang hardin. Isang sigaw na pumunit sa masayang tugtugin at tawanan ng mga eleganteng bisita. Para kay Kiana Ramirez, huminto ang mundo. Ang lahat ng ingay ay tila naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Isang kabog na mas malakas pa sa katahimikan na biglang bumalot sa paligid. Naramdaman niya ang daan-daang pares ng mga matang nakatutok sa kanya, mga matang mapanghusga, nagtataka, at puno ng pang-aalipusta. Ang bawat tingin ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat, sa kanyang pagkatao. Automatiko, hinila niya ang tatlong maliliit na bata sa likuran niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang tinatakpan ang mga ito gamit ang kanyang katawan na para bang kaya niyang protektahan sila mula sa masasakit na salita. Mga bastarda. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Paano sila napunta rito? Kaninang umaga lang, ang mundo ni Key ay simple at puno ng pagmamahal. Ang maliit nilang apartment ay puno ng sigla at ingay ng tatlong magkakaparehong boses. Mama, si Lina po, ayaw ipahiram yung suklay. Reklamo ni Lyra, ang pinakamalambing sa tatlo. Kasi po, Mama, ginugulo niya yung buhok ng manika ko. Sagot naman ni Lina, ang pinakamahiyain ngunit may pagkamatampuhin. Mama, gutom na ko. Sigaw naman ni Lenny, ang pinakabibo at walang takot sa kanilang tatlo. Napangiti na lang si Key habang naghahanda ng kanilang almusal. Ganito ang bawat umaga niya sa loob ng nakalipas na 5 taon. Magulo, maingay, nakakapagod. Ngunit hindi niya ipagpapalit sa kahit anong kayamanan sa mundo. Sila ang kanyang buhay. Ang kanyang tatlong milagro. Pagkatapos ng almusal, habang nag-aayos siya para sa kanyang trabaho bilang delivery rider para sa maliit niyang online bake shop, tumunog ang kanyang cellphone. Isang order. Ngunit hindi ito ordinaryong order. Isang kliyente mula sa isang sikat na kumpanya ang nag-order ng pinakamalaki at pinakamahal niyang cake para sa isang importanteng selebrasyon. Wow, Mama, ang laki! Sabay-sabay na sabi ng tatlo nang makita ang natapos na cake. Oo, mga anak. Ito ang magbabayad ng upa natin sa susunod na buwan. Sabi ni Key na may ngiti, kahit na may kaunting kaba sa kanyang dibdib. Ang address ng delivery ay sa isang kilalang subdibisyon, isang lugar na sa panaginip lang niya mapupuntahan. Dahil walang mapag-iiwanan, isinakay niya ang tatlong bata sa kanyang luma, ngunit maaasahang motorsiklo, maingat na inilagay ang malaking kahon ng cake sa lalagyan sa likod. Ang tatlo ay tuwang-tuwa. Para sa kanila, isa itong malaking adventure. Pagdating nila sa gate ng subdibisyon, halos hindi sila papasukin ng gwardiya. Ngunit nang ipakita ni Kia ang text message mula sa kliyente, pinapasok din sila. Namangha si Kia sa laki at ganda ng mga bahay. Bawat isa ay parang palasyo. Ang hangin ay tila mas malinis. Ang paligid ay payapa. Isang mundo na napakalayo sa kanilang tinitirhan. Nakarating sila sa address. Hindi ito isang bahay, kundi isang malawak na hardin na puno ng mga taong nakasuot ng magagarang damit. May live band, mga waiter na may dalang mamahaling alak at isang entablado na napapalibutan ng libu-libong puting rosas. Party po, Mama? Tanong ni Lyra. Oo, anak. Ibibigay lang natin yung cake, tapos aalis na tayo, ha? Bulong ni Key. Pakiramdam niya'y hindi sila nababagay sa lugar na yon. Habang hinahanap niya ang dapat pagbigyan ng cake, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa entablado. Isang boses na kumakanta, isang boses na minsan ay umaawit para lang sa kanya. Napalingon siya. At doon, sa gitna ng entablado,
Nakatayo siya. Si Jackson Villaverde, ang kanyang Jackson, ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang lalaking bigla na lang naglaho na parang bula. At ang ama ng 3 batang nasa likuran niya, nakatayo ito roon. Mas gwapo, mas matipuno. Suot ang isang mamahaling suit. Sa tabi niya, isang babaeng napakaganda, nakakapit sa kanyang braso na para bang pag-aari niya ang buong mundo. Nanigas si Key sa kanyang kinatatayuan. Ang cake na maingat niyang dinala ay halos mabitawan niya. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magtago. Ngunit bago pa man siya makagalaw, nakita siya ng kanyang mga anak. Nakita nila ang lalaki sa litratong itinatago ng kanilang ina sa ilalim ng unan. Ang lalaking palagi nilang tinatanong kung nasaan. At si Lenny, sa kanyang kawalang muwang at katapangan, ay bumitaw sa kamay ni Kie. Tumakbo ito papunta sa entablado. Ang maliit nitong boses ay sumigaw ng malinaw at malakas, sapat upang marinig ng lahat. Papa? Ang musika ay tumigil, ang tawanan ay naputol. Ang lahat ay napatingin sa maliit na batang babae na nakaturo sa lalaking nasa entablado. At ang mga mata ni Jackson, na puno ng pagkagulat, ay naglakbay mula sa bata, patungo sa direksyon kung saan ito nanggaling. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng tao sa paligid. Tanging sila na lang dalawa, si Key at si Jackson. Ang nakaraan at ang kasalukuyan ay nagbanggaan sa isang sandali nang hindi maipaliwanag na sakit at pananabik. Ngunit ang sandaling iyon ay binasag ng magandang babae sa tabi ni Jackson. Ang ngiti nito ay naglaho, napalitan ng isang anyo ng galit at pandidiri. Si Mariel Sison, ang mapapangasawa ni Jackson. Bumaba ito ng entablado, lumakad palapit kay Key na may nag-aapoy na mga mata. At doon, sa harap ng lahat, binitiwan niya ang mga salitang dumurog sa natitirang lakas ni Key. Security! Palabasin ang babaeng yan at ang mga bastarda niya. Para kay Jackson Villaverde, ang sigaw ni Mariela ay ang tunog ng pagguho ng mundong maingat niyang binuo. Papa? Ang salitang yon, mula sa isang maliit na anghel na may mga matang katulad ng sa kanya, ay tumagos sa kanyang puso na parang isang punyal. Ngunit ang mga salita ni Mariel, mga bastarda, iyon ay lason. Isang kamandag na kumalat sa buong hardin at direktang tumama sa kanya. Automatikong humakbang siya pasulong. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang humihila sa kanya palapit kay Kiana. Kailangan niyang pumunta sa kanya. Kailangan niyang... Ano? Hindi niya alam. Ang alam lang niya ay kailangan niya. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, naramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso. Jackson, saan ka pupunta? Ang boses ni Mariel ay mahinahon ngunit may bakal sa ilalim nito. Ang mga kuko nito ay bahagyang bumaon sa tela ng kanyang suit. Si Kiana? Utal niya. Ang mga mata niya ay nakasunod sa figura ni Key habang papalayo, habang dahan-dahang kinukuha ng mga security guard na halatang nag-aalangan din. Nakita niya ang pagyuko ng ulo nito, ang paraan ng pagprotekta nito sa 3 bata. Ang likod na yon, pamilyar na pamilyar. Ito ang parehong likod na tinalikuran niya, maraming taon na ang nakalipas. Hayaan mo siya. Don't make a scene. Bulong ni Mariel, sapat lang para marinig niya. Ngumiti ka. Ang lahat ay nakatingin sa atin. At totoo nga, ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong. Sino yon? Grabe, anong iskandalo? Kawawa naman si Ma'am Mariel. Sa engagement party pa niya. Pinilit ni Jackson na kontrolin ang kanyang paghinga. Pinilit niyang ngumiti. Ngunit ang ngiting iyon ay parang isang maskarang babasagin anumang oras. Makalipas ang ilang minuto na parang habambuhay, dinala siya ni Mariels sa isang private lounge sa loob ng clubhouse. Isinara nito ang pinto ng may diin.
Ang malambing na ekspresyon nito ay naglaho. Humarap ito sa kanya, ang mga matay nag-aapoy. Sino ang babaeng yon, Jackson? At bakit ka tinawag na papa ng batang yon? Magsalita ka. Hindi makasagot si Jackson. Ang isip niya ay blanko. Hindi ko alam. Si Kiana. Kiana? Mabilis na nahuli ni Mariel ang pangalan. So kilala mo siya. Kilala mo ang babaeng sumira sa pinakamahalagang araw ng buhay natin. Mariel, hindi ko alam na pupunta siya. Hindi ko alam. Biglang nagbago ang anyo ni Mariel. Ang galit ay napalitan ng mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Jackson, hindi mo ba nakikita? Sabi nito. Ang boses ay nanginginig na. Ito ay isang patibong, isang setup. Malamang nalaman niyang ikakasal na tayo. Gusto niya ng pera. Gusto niyang sirain ka. Sirain tayo. Lumapit ito at niyakap siya. Mahal, please. Huwag kang magpapadala sa drama niya. Kilala ko ang mga ganyang klaseng babae. Gagawin ang lahat para lang makakuha ng pera. Ang mga salita ni Mariel ay may lohika. Sa mundong ginagalawan nila ngayon, maraming tao ang mapagsamantala. Ngunit sa tuwing pipikit siya, ang nakikita niya ay ang mga mata ni Kiana, puno ng sakit, ng hiya, at ng isang emosyon na hindi niya mabasa. At ang mga bata, biglang may sumilay na alaala sa isipan ni Jackson. Isang hapon sa tabing dagat. Sila lang dalawa ni Key. Siya may hawak na gitara at si Key nakasandal sa kanyang balikat. Kahit sikat ka na, ako pa rin ang #1 fan mo, ha? Sabi nito sa kanya, ang mga matay nagniningning. Pangako yan, tanong niya. Pangako, sagot ni Key at hinalikan siya sa pisngi. Pangarap ko, Jackson, isang maliit na bahay lang malapit sa dagat at 2 anak, isang lalaki, isang babae. Napangiti siya noon. 2 lang? Kaya kong bigyan ka ng isang buong basketball team. Tumawa si Kie, isang tawang musika sa kanyang pandinig. Baliw, basta masaya tayo, sapat na yon. Jackson? Jackson? Nakikinig ka ba? Ang boses ni Mariel ang pumutol sa alaala. Napamulat si Jackson. Bumalik sa malamig at marangyang silid. Bumalik sa kasalukuyan. Aayusin ko to, sabi ni Mariel, na ngayon ay punong-puno na ulit ng kumpiyansa. Kinuha nito ang cellphone at nagdial. Hello Sandra, I need you to handle something. May nag-gate crash sa party. Yes, isang babae. Gusto kong palabasin na isa siyang desperadong stalker. An ex who can't move on. Oo, ganon. We are the victims here. Understood? Nakinig lang si Jackson, parang isang manonood sa sarili niyang buhay. Nang gabing iyon, matapos umalis ang lahat ng bisita, umupo si Jackson mag-isa sa dilim ng kanilang sala. Ang engagement party na dapat ay masaya ay naging isang bangungot. Sa ibabaw ng mesa ay nakalagay ang isang naka-frame na litrato nila ni Mariel, kuha mula sa kanilang pre-nuptial shoot sa Paris. Isang perpektong litrato. Isang perpektong magkasintahan, ngunit hindi iyon ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang mukha ng 3 maliliit na bata. Isang mahiyain, isang malambing, at isang matapang. At ang mga mata nila, ang mga mata nilang lahat. Parehong-pareho ng mga mata ni Kiana. At parehong-pareho ng sa kanya. Posible kaya? Bulong niya sa sarili. Anak ko? Ang pagdududa na itinanim ni Mariel ay nakikipaglaban sa isang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Isang kone at parehong-pareho ng sa kanya. Posible kaya? Bulong niya sa sarili. Anak ko? Ang pagdududa na itinanim ni Mariel ay nakikipaglaban sa isang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Isang koneksyon na naramdaman niya sa unang tingin pa lang sa mga bata. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nagbabaka sakaling mahahanap niya ang numero ni Kiana, ngunit wala na. 5 taon na ang lumipas. Marami nang nagbago. Binuksan niya ang kanyang social media.
Ang pangalan niya at ni Mariel ay trending, ngunit kasama ng mga ito ay ang mga malabong litratong kuha ng mga bisita. Isang babaeng nakayuko, bitbit ang tatlong bata, habang pinapalabas ng mga gwardya. Ang mga komento ay brutal. Gold digger! Ginagamit pa ang mga bata para makapang-extort. Kawawa naman si Miss Mariel, ang bait-bait pa naman niya. Bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Kahit ano pang sabihin ni Mariel, mali ito. Mali ang paraan kung paano nila pinaalis si Kiana. Mali ang paraan kung paano hinusgahan ng lahat ang isang babaeng wala man lang kalaban-laban. Sa gitna ng pag-scroll, isang notifikasyon ang lumabas. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Isang maikling mensahe lang ang laman. Kung gusto mong malaman ang totoo, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Walang pangalan. Walang kahit anong palatandaan kung sino ang nagpadala. Ngunit ang mga salitang iyon, parang isang susi na nagbukas ng isang pinto sa kanyang isipan. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Ang kanilang probinsya. Ang lugar kung saan nagsimula at natapos ang lahat. Ang lugar kung saan niya iniwan si Kiana. Ang lugar kung saan nakalibing ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Zoe. Napapikit si Jackson. Ang bigat ng isang lumang pangako ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Isang pangakong bumago sa takbo ng kanyang buhay. Biglang bumukas ang pinto ng sala at pumasok si Mariel. Suot ang isang silk robe. Mahal, bakit gising ka pa? Malamig nitong tanong na para bang walang nangyari. Itinago ni Jackson ang kanyang cellphone. Hindi lang ako makatulog. Lumapit si Mariel at umupo sa tabi niya. Isinandal ang ulo sa kanyang balikat. Huwag mo nang isipin yon, okay? My team is handling it. Bukas, malilimutan na rin ng mga tao ang nangyari. We will be fine. Tumingin si Jackson sa kanya. Sa ilalim ng malambiking na anyo, nakita niya ang kislap ng determinasyon sa mga mata ni Mariel. Isang determinasyon na handang gawin ang lahat para makuha ang gusto nito. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon nilang relasyon, nakaramdam si Jackson ng takot. Hindi niya alam kung kanino siya dapat maniwala. Sa babaeng kaharap niya ngayon na nangangakong aayusin ang lahat? O sa isang text message na galing sa kung sino na nangangakong ibibigay ang katotohanan? At higit sa lahat, sa tibok ng sarili niyang puso, na pilit binubulong ang isang pangalan na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Kiana. Ang katahimikan ng madaling araw ang karaniwang paboritong oras ni Kiana. Ito ang tanging sandali kung saan ang mundo ay sa kanya lamang. Bago magsimula ang magulong routine ng pagiging ina at pagtatrabaho. Ngunit sa umagang iyon, ang katahimikan ay nakakabingi. Dala nito ang bigat ng mga nangyari kahapon. Pinilit niyang bumangon. Kailangan niyang maging malakas para kay Lina, Lyra at Lenny. Iyon ang mantra niya sa loob ng 5 taon. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa ibabaw ng maliit na mesa. Oras na para i-check kung may mga bagong order. Pagbukas niya ng screen, bumungad sa kanya ang daan-daang notifikasyon. Hindi mga order, mga message requests, mga friend requests, mga comment tags. Nanginginig ang kanyang daliri habang binubuksan ang isa sa mga ito. Isang artikulo mula sa isang sikat na gossip blog. Ang headline ay sumampal sa kanya nang mas malakas pa sa sampal ni Mariel. Misteryosong babae at 3 bata. Ginulo ang engagement party ng business heiress na si Mariel Sison at musician na si Jackson Villaverde. Sa ilalim nito, isang malabong litrato niya, nakatalikod, habang akay-akay ang kanyang mga anak palayo. Binasa niya ang mga komento. Kawawang Miss Mariel, halatang gold digger yung babae. Mang-agaw, ginagamit pa ang mga bata para lang sa pera. Kadiri. Desperada na siguro. Baka ex yan ni Sir Jackson na hindi makamove on. Sana makarma siya. Napahawak si Ki sa kanyang bibig.
Pinipigilan ng isang hikbi. Bawat salita ay isang bato na ipinupukol sa kanya. Hindi nila siya kilala. Hindi nila alam ang pinagdaanan niya. Ngunit hinusgahan na nila ang buong pagkatao niya. Pinatay niya ang cellphone. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang maghanda ng almusal. Kailangan niyang magpanggap na normal ang lahat. "Good morning, Mama!" Bati ng tatlo. Sabay-sabay na tumakbo para yakapin siya. Ang yakap nila, ang kanyang naging kalasag. Hinalikan niya sila, isa-isa sa noo. "Good morning, mga mahal ko. Ligo na kayo para makakain na tayo." Habang naglalaro ang mga bata, naglakas loob siyang pumunta sa palengke. Karaniwan, binabati siya ng lahat. "Ki, ang aga mo." "Ki, musta ang mga bata? Anong lulutuin mo ngayon?" Ngunit ngayon, ang mga ngiti ay napalitan ng mga bulungan. Ang mga bati ay napalitan ng mga matang mapanuri na sumusunod sa bawat galaw niya. Narinig niya ang pangalan niya mula sa isang grupo ng mga tindera. Nagtatawanan sila habang nakatingin sa kanya. "Aling Martha, pabili po ng itlog," sabi niya. Pinipilit na huwag ipakita ang panginginig ng kanyang boses. Iniabot lang ng tindera ang itlog. Hindi man lang tumitingin sa kanyang mga mata. Pakiramdam ni Ki ay isa siyang may sakit na ketong na iniiwasan ng lahat. Ang pinakamasakit ay nangyari pagbalik niya. Dinaanan niya ang tindahan ni Aling Nena, ang suki niya sa pag-order ng mga sangkap para sa kanyang baking. "Aling Nena, magandang umaga po. Kukuha po sana ako ulit ng harina at asukal," sabi ni Kiye na may pilit ng ngiti. Tumingin si Aling Nena sa kanya. Ang muka ay puno ng awa at pag-aalangan. "Ki, anak, pasensya ka na ha?" Mahina nitong sabi. Medyo gipit din kasi kami ngayon. Baka sa iba ka na lang muna kumuha." Naintindihan ni Kiye, hindi ito tungkol sa pera. Natatakot si Aling Nena na madamay sa iskandalo. Tumango na lang siya. Pakiramdam niya'y anumang oras ay babagsak ang kanyang mga luha. "Sige po, naiintindihan ko po." Tumalikod siya at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang kanyang munting negosyo, ang kanyang nag-iisang pinagkukunan ng kita. Paano na? Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang mga bata, sa isang kwentong pilit niyang pinasigla, umupo siya sa sahig ng kanilang maliit na sala. Doon, sa dilim, hinayaan niyang bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan niya buong araw. Kinuha niya ang isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob nito, isang kupas na litrato. Isang litrato nila ni Jackson, kuha sa tabing dagat. Noong mga panahong ang mundo nila ay puno pa ng mga pangarap at pangako. Niyakap niya ang litrato. "Bakit, Jackson?" Hikbi niya sa hangin. "Bakit kailangang mangyari to sa amin? Ano bang kasalanan ko?" Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo. Isang ina na sinusubukang protektahan ang kanyang mga anak mula sa isang bagyo na siya mismo ang nasa gitna. Bigla, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Napapitlag si Ki. Sino naman ang kakatok ng ganitong oras ng gabi? Ang mga katok ay nagpatuloy, sunod-sunod, malakas at apurado. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ang kanyang mga luha. Sumilip siya sa maliit na butas ng kanilang pinto. Sa labas, sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, nakatayo ang isang figura, isang pamilyar na anino, ang anino ng isang lalaking matagal na niyang hindi nakikita. Napaatras si Ki. Ang puso niya'y kumakarera. Si Jackson. Ang pagbukas ng pinto ay parang pagbukas ng isang sugat na hindi pa kailanman naghilom. Nakatayo si Kiana sa harap ni Jackson, hindi bilang ang babaeng minsan niyang minahal, kundi bilang isang pader na gawa sa yelo at sakit. Ang mga mata nito, kahit na bahagyang namumugto, ay walang bahid ng anumang emosyon maliban sa pagod at pagkaayaw.
Ke! Halos pabulong na sabi ni Jackson. Pwede ba tayong mag-usap? Para saan pa, Jackson? Malamig na sagot nito. Ang boses ay papatag at walang buhay. Para pagtawanan ulit ako? Para ipamukha sa akin na basura lang kami sa paningin ng bago mong mundo? Hindi, hindi ganon. Umalis ka na, sabi ni Key, at akmang isasara na ang pinto. Ngunit mabilis na naiharang ni Jackson ang kanyang kamay. Sandali, please, kailangan kong malaman. Yung mga bata, sila ba? Mga anak ko ba sila? Ang tanong ay binitawan niya sa hangin, puno ng takot at pag-asa. Tumingin si Kiana sa kanyang mga mata at sa isang iglap, nakita ni Jackson ang kislap ng galit na matagal na nitong itinatago. Oh, Jackson, mga anak mo sila. 3. Si Lina, Lyra at Lenny. Ngayon, alam mo na. Pwede ka nang bumalik sa engaged party mo. Pwede ka nang umalis. Ang kumpirmasyon ay tumama sa kanya na parang isang malaking alon, sabay na nagbigay ng saya at sumpa. Mga anak niya. Mayroon siyang mga anak. Ki, tutulungan ko kayo. Mabilis niyang sabi. Bibigyan ko kayo ng pera, ililipat ko kayo sa mas magandang bahay. Lahat ng kailangan nyo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Kiana. Awa? Yan ba ang ibinibigay mo sa amin ngayon, Jackson? Pagkatapos ng 5 taon? Hindi awa, Ki. Responsibilidad. Huli na ang responsibilidad mo. Sigaw ni Kie. Ang pader ng yelo ay nagsimulang magkabitak. Saan ka noong nilalagnat sila ng sabay-sabay? Saan ka noong unang beses silang nagsalita? Saan ka noong unang araw nila sa eskwela na kailangan nilang isulat ang pangalan ng tatay nila pero blanko ang papel nila? Hindi ko kailangan ng awa mo, Jackson. At lalong hindi kailangan ng mga anak ko ang pera mo. Nabuhay kami nang wala ka. Kaya naming mabuhay nang wala ka. At sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Jackson, ang mga matay puno ng pinal na desisyon. Huwag ka nang babalik dito. Ang pinto ay isinara ng may diin. Ang tunog niyon ay parang isang hatol na pinal. Naiwan si Jackson sa labas, nakatayo sa dilim, mas litong-lito at wasak kaysa dati. Ang pagtanggi ni Kiana, ang galit nito, ay mas masakit pa sa kahit anong sampal. Bumalik siya sa kanyang sasakyan. Ang mga salita ni Kiana ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang mga salita ni Mariel na isa itong patibong at ang mensahe sa kanyang cellphone. Kung gusto mong malaman ang totoo, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Bigla, naging malinaw ang lahat. Wala siyang makukuhang sagot dito. Ang katotohanan ay wala sa Maynila. Ito ay nasa nakaraan. Pinaandar niya ang makina. Imbes na bumalik sa kanyang magarang kondo, inikot niya ang manibela at tinahak ang daan palabas ng syudad, patungo sa highway na magdadala sa kanya pabalik sa kanilang probinsya. Habang tumatakbo ang sasakyan sa ilalim ng madilim na kalangitan, ang mga alaala ay nagsimulang bumalik. Mga alaala ng simpleng buhay, ng pangangharana gamit ang gitara, ng mga pangarap na binuo nila ni Kiana sa ilalim ng puno ng mangga, at mga alaala ni Zoe, ang matalik niyang kaibigan, ang huling pag-uusap nila, ang pangako. Alagaan mo sila para sa akin, Jax. Pangako. Ang bigat ng pangakong yon ay muling dumagan sa kanya. Ginawa ba niya ang tama? Makalipas ang ilang oras, narating niya ang pamilyar na daan patungo sa bahay ni na Zoe. Ang dating masayang bahay ay tila nababalot na ngayon ng kalungkutan. Kupas na ang pintura at may mga damo na sa bakuran. Nanginginig siyang kumatok. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang isang babaeng mas matanda na ngayon kaysa sa huli niyang alaala. Ang mga guhit sa mukha nito ay testamento ng lungkot at paghihirap. Si Aling Alona, ang ina ni Zoe. Sa simula, nagulat si Aling Alona. Pagkatapos, ang gulat ay napalitan ng isang malamig na titig.
Anong ginagawa mo rito, Jackson? Tanong nito. Ang boses ay walang anumang bakas ng dating pagmamahal na ipinapakita nito sa kanya. Tita, pasensya na po sa biglaang pagdating. Gusto ko lang po sanang kumustahin kayo, nauutal na sabi ni Jackson. Kumusta? 5 taon kang hindi nagparamdam, Jackson. 5 taon. Ngayong sikat ka na at ikakasal? Ngayon ka lang babalik. May pait sa boses ni Aling Alona. Patawad po, tita. Naging komplikado po ang lahat. Bumuntong hininga si Aling Alona. Tila ba nawala ang lahat ng lakas nito para magalit. Pumasok ka. Ayokong marinig ng mga kapitbahay ang pag-uusapan natin. Ang loob ng bahay ay ganoon pa rin, ngunit parang nawala na ang dating sigla nito. Umupo si Jackson sa isang lumang silyang yantok. Tita, may kailangan po akong malaman. Diretsong sabi ni Jackson. Tungkol po sa pag-alis ko noon. Mayroon po bang hindi sinabi sa akin si Zoe? Tumingin si Aling Alona sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng halo-halong emosyon, pagsisisi, lungkot at takot. Ang bilin ng anak ko ay protektahan ka. Protektahan kayo ni Kiana. Protektahan mula saan, tita? Hindi sumagot si Aling Alona. Sa halip, tumayo ito at pumasok sa dating kwarto ni Zoe. Pagbalik nito, may dala itong isang maliit na baul na kahoy. Ang baul na laging pinaglalagyan ni Zoe ng kanyang mga sikreto. Bago siya mawala, sinabi niyang ibigay ko lang ito sa'yo kung babalik ka at magtatanong, sabi ni Aling Alona habang inilalapag ang baul sa mesa. Sabi niya, malalaman mo raw kung handa ka nang malaman ang totoo. Nanginginig ang mga kamay ni Jackson habang binubuksan ang baul. Sa loob, naroon ang mga pamilyar na bagay, mga luma nilang litrato, mga friendship bracelet, at isang tumpok ng mga liham na nakatali ng isang asul na ribbon. Kinuha niya ang mga sulat na hindi kailanman ipinadala sa kanya. Binuksan niya ang nasa pinakaibabaw. Ang sulat kamay ni Zoe ay mahina at nanginginig. Jax, kaibigan ko, kung nababasa mo ito, ibig sabihin wala na ako. At ibig sabihin, hindi ko na kayang itago pa ang mga sikreto ko. Patawarin mo ako. Nagsinungaling ako. Ang mga salita ay parang mga tinik na bumaon sa kanyang mga mata. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang bawat pangungusap ay mas mabigat kaysa sa nauna. Hindi lang simpleng pag-aalaga sa pamilya ko ang ipinangako mo sa akin, Jax. Ang totoo, ipinangako mong ililigtas mo si Kiana. Iligtas mo siya mula sa akin. May sakit ako, Jax. Isang bihirang sakit na naman ako pa sa aking lola. Unti-unting pinahihina nito ang katawan ko. Walang lunas. Ang tanging magagawa ng mga doktor ay pabagalin ito. Ngunit ang mga gamot at treatment ay napakamahal. Naubos namin ang lahat ng aming ipon. Nagbenta kami ng lupa. Ngunit hindi pa rin sapat. Sa aming desperasyon, nangutang si Papa sa mga taong hindi namin dapat nilapitan. Mga nagpapautang na delikado. Nang mawala si Papa, sa amin ni Mama, naiwan ang lahat ng utang. Napahinto si Jackson sa pagbabasa. Parang nanuyo ang kanyang lalamunan. Naalala niya ang mga huling buwan ni Zoe. Ang pamumutla nito, ang pagkapagod, ang mga dahilan nitong palaging puyat lang. Hindi niya inakala. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Noong mga panahong iyon, nakita ko kung gaano kayo kasaya ni Kiana. Nakita ko ang mga pangarap sa mga mata ninyo at alam ko, sa oras na malaman mo ang sitwasyon ko, gagawin mo ang lahat para tulungan ako. Isasama mo si Kiana sa gulo na ito. At iyon ang pinakakinatatakutan ko, Jax. Hindi ko kayang makita na ang babaeng mahal ng matalik kong kaibigan ay madadamay sa impyernong pinasok ng pamilya ko. Kaya nagsinungaling ako. Ginamit ko ang pagkakaibigan natin. Ginamit ko ang pangako mo. Pinilit kitang umalis at iwan siya ng walang paliwanag dahil alam kong yun lang ang paraan
para maputol ng tuluyan ang ugnayan ninyo, para hindi ka na niya masundan pa, para malayo siya sa panganib. Patawarin mo ako, Jackson. Patawarin mo ako sa pagiging makasarili. Akala ko, ginagawa ko ang tama. Akala ko, isang araw, makakahanap din kayo ng paraan para maging masaya kahit magkahiwalay. Pero ngayon, habang isinusulat ko ito, alam kong nagkamali ako. Nagkamali ako ng sobra-sobra. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Jackson, tumama sa kupas na papel. Ang bigat sa kanyang dibdib na 5 taon niyang dinala, ang bigat ng pagiging traidor, ng pagiging duwag, ay biglang nag-iba ng anyo. Naging bigat ito ng kamangmangan, ng pagkakabulag. Iniwan niya si Kiana hindi dahil sa isang simpleng pangako. Iniwan niya ito dahil sa isang kasinungalingang binuo mula sa pagmamahal at desperasyon. Ang sakripisyo niya ay hindi para kay Zoe. Ito ay para kay Kiana. At ang sakripisyong iyon ang mismong sumira sa buhay ng babaeng pinakamamahal niya. Tiningnan niya si Aling Alona na tahimik na umiiyak sa isang sulok. Ngayon, naiintindihan na niya ang lamig sa mga mata nito. Kinuha ni Jackson ang huling liham sa tumpok. Mas bago ang papel nito at ang sulat kamay ni Zoe ay halos hindi na mabasa. Jax, narinig ko ang balita. Ikakasal ka na raw kay Mariel. Kung nababasa mo ito, isa lang ang huling pakiusap ko. Mag-ingat ka, lalo na sa kanya. May narinig ako noon, isang pag-uusap sa telepono na hindi ko dapat narinig. Isang bagay na nagbigay sa akin ng kaba. Hindi ko nasasabihin kung ano, dahil ayokong mag-isip ka ng masama. Pero pakiusap, Jax, sundin mo ang puso mo. Huwag mong hahayaang may sino mang magdikta sa'yo, lalo na kung ang kaligayahan mo ang nakataya. Bago ako umalis, gusto kong malaman mong pinapalaya na kita sa lahat ng pangako mo. Hanapin mo si Kiana, maging masaya ka para sa ating dalawa. At isa pa, huwag mong hahayaang malaman ni Mariel ang tungkol dito. Hindi ko siya pinagkakatiwalaan. Ang mga huling salita ay parang isang malamig na kamay na humaplos sa kanyang batok. Hindi ko siya pinagkakatiwalaan. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa isipan ni Jackson. Ang pagpipilit ni Mariel na si Kiana ay isang gold digger. Ang bilis nitong gumawa ng plano para sirain ang reputasyon ni Kie. Ang pagiging kalmado nito sa gitna ng gulo. Posible kayang alam na ni Mariel ang tungkol kay Kiana bago pa man ang party? Posible kayang hindi lang ito isang simpleng pagkakataon. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jackson. Ang babaeng pakakasalan niya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa loob ng 2 taon. Sino ba talaga ito? Tumingin siya sa paligid ng kwarto ni Zoe, hinahanap ang kahit anong bagay na maaaring magbigay pa ng kasagutan. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang lumang cassette player sa ibabaw ng maliit na tokador. Sa tabi nito, may isang cassette tape na walang label. Isang bagay ang nag-udyok sa kanya na kunin ito. Tita, ano po ito? Tanong niya kay Aling Alona. Itinaas ang tape. Pinunasan ni Aling Alona ang kanyang mga luha. Iyan ang huli niyang ginawa. Palagi siyang nagsasalita, diyan mag-isa noong mga huling araw niya. Sabi niya, para daw hindi niya makalimutan ang sarili niyang boses. Isang kaba ang gumapang sa dibdib ni Jackson. Dahan-dahan, isinalang niya ang tape sa player. Pinindot niya ang play. Sa una, puro static lang. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, isang pamilyar na boses ang maririnig. Mahina. Naghahabol ng hininga. Ngunit malinaw. Ang boses ni Zoe. Hindi ko alam kung may makakarinig pa nito. Siguro wala na. Siguro para sa sarili ko na lang to. Nakakapagod na, Jax. Ang sakit-sakit na ng katawan ko. Pero mas masakit isipin na sinira ko ang buhay mo. Ang buhay ninyo ni Kiana. May mahabang katahimikan.
Tanging ang tunog lang ng hirap na paghinga ang maririnig. Pagkatapos, Jackson, patawarin mo ako. Naging duwag ako. Sana, sana isang araw, mahanap mo siya. Sana isang araw masabi mo sa kanya ang lahat. Sabihin mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. At kapag nangyari yon, kapag masaya na kayo, huwag niyo akong sisisihin. Isipin niyo na lang na nagkamali lang talaga ako ng daan. Jackson, mahal na mahal kita bilang kaibigan ko, bilang kapatid ko. At dahil mahal kita, gusto kong maging masaya ka. Hanapin mo siya, Jax. Hanapin mo si Kiana. Please. Ang boses ni Zoe ay naputol sa isang hikbi. Ngunit bago matapos ang recording, may isang huling pangungusap. Isang pangungusap na tila hindi para kay Jackson. Isang pangungusap na puno ng takot. Mariel, alam kong naririnig mo ko. Please, huwag mong sasaktan si Jackson. Parang awa mo na. Ang tape ay tumigil. Ang tanging maririnig na lang ay ang click ng cassette player. Ngunit para kay Jackson, ang tunog na yon ay kasinlakas ng isang pagsabog. Nabitawan niya ang tape, nanlaki ang kanyang mga mata. Si Mariel. Paanong? At bigla niyang naalala. Ang huling pag-uusap nila ni Zoe sa telepono. Siya ay nasa opisina ni Mariel noon, naghihintay dito para sa isang lunch meeting. Kinausap niya si Zoe sa conference room. Akala niya ay pribado sila. Akala niya ay walang nakakarinig. May narinig ako noon, isang pag-uusap sa telepono na hindi ko dapat narinig. Ang mga salita ni Zoe sa sulat ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Hindi iyon para sa kanya. Para iyon kay Mariel. Narinig ni Mariel ang pag-uusap nila. Narinig nito ang lahat at wala itong sinabi. Hinayaan siya nitong maniwala sa isang kasinungalingan sa loob ng 5 taon. Hinayaan siya nitong dalhin ang bigat ng kasalanan. Hinayaan nitong magdusa si Kiana. Ang pagmamahal na akala niyang nararamdaman para kay Mariel ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakasuklam na pakiramdam ng pagtataksil. Hindi lang siya niloko. Ginamit siya. Ginamit siya ni Mariel bilang isang kasangkapan para sa sarili nitong mga plano. Tita, nanginginig na, sabi ni Jackson. Alam po ba ito ni Mariel? Tumango si Aling Alona, ang mga matay puno ng takot. Pagkatapos mawala ni Zoe, dumating siya rito. Nag-alok ng tulong. Binayaran niya ang lahat ng utang namin. Sabi niya, tulong lang daw bilang kaibigan mo. Pero may kondisyon. Anong kondisyon? Tanong ni Jackson. Na huwag ko raw sasabihin sa'yo ang tungkol sa mga sulat. Na huwag ko raw guguluhin ang buhay ninyo. Tinakot niya ako, Jackson. Sinabi niyang kaya niyang bawiin ang lahat. Napatayo si Jackson. Ang galit sa loob niya ay parang isang bulkan na sasabog anumang oras. Nilinlang siya. Nilinlang silang lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nagdial. Sa pangalawang ring, sumagot ito. Ang boses ay malambing at nag-aalala. Mahal, nasaan ka? Nag-aalala na ako sa'yo. Mariel, sabi ni Jackson. Ang boses niya ay malamig na parang yelo. Alam ko na. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Alam ang ano? Mahal? I don't understand. Alam ko na ang lahat. Ulit ni Jackson. Ang bawat salita ay may diin. Tungkol kay Zoe. Tungkol sa mga utang. Tungkol sa mga liham. At tungkol sa pagpunta mo rito para patahimikin si Tita Alona. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas matagal ngayon. Nang magsalita muli si Mariel, wala na ang lambing sa boses nito. Napalitan ito ng isang lamig na nakakapangilabot. So nalaman mo na pala. Sayang. Akala ko, mas matalino ka kaysa John Jackson. Napatanga si Jackson. Wala man lang pagtanggi. Wala man lang pagsisisi. Bakit, Mariel? Bakit mo ginawa to? Isang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawang walang saya. Dahil akin ka lang, Jackson.
At ayokong may anumang anino ng nakaraan na sisira sa kung anong meron tayo. Ngayon, kung tapos ka na sa iyong sentimental journey, umuwi ka na. May kasal pa tayong kailangang planuhin. Hindi makapaniwala si Jackson. Para kay Mariel, isa lang itong maliit na aberya. Bigla, tumunog ang cellphone ni Aling Alona. Isang text message. Tiningnan niya ito at namutla. Jackson, ano po yon, tita? Ipinakita sa kanya ni Aling Alona ang screen. Isang litrato ni Kiana at ng mga bata, kuha mula sa malayo. Sa ilalim, isang mensahe. Sabihin mo kay Jackson na umayos siya kung ayaw niyang may mangyaring masama sa pamilya niya. Ibinaba ni Mariel Sison ang telepono. Ang kanyang kamay ay perpektong kalmado. Ang kanyang pulso ay hindi bumilis kahit isang kumpas. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana ng kanyang penthouse unit kung saan tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Hindi galit, hindi takot, kundi inis. Isang malalim na pagkainis. Ang pagkainis ng isang master strategist na nakakita ng isang maliit at insignifikanting pyesa sa chessboard na biglang gumawa ng hindi inaasahang galaw. Sayang. Bulong niya sa sarili. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Akala ko, mas matalino ka kaysa John Jackson. Sa loob ng 5 taon, binuo niya ang perpektong plano. Mula nang marinig niya ang pag-uusap na iyon sa telepono, alam na niya ang lahat. Ang babae sa probinsya, ang sakit, ang utang, ang pangako. Nakita niya ang lahat ng ito hindi bilang isang trahedya, kundi bilang isang oportunidad, isang kahinaan na maaari niyang gamitin. Tinulungan niya si Jackson na magtagumpay. Binuksan niya ang mga pinto para sa kanyang music career. Pinalibutan niya ito ng isang mundong napakaganda at abala, sapat upang makalimutan nito ang nakaraan. At halos nagtagumpay na siya. Malapit na. Isang pirma na lang sa kasal at ang Sison Vergara merger ay tuloy na. Gagawin silang pinakamakapangyarihang power couples sa bansa. Pero sinira ng isang hamak na delivery girl ang lahat. Tumayo si Mariel at lumakad papunta sa kanyang bar. Kumuha siya ng isang baso at nagsali ng mamahaling red wine. Hindi ito para pampakalma. Ito ay para sa pagdiriwang. Dahil para sa kanya, hindi pa tapos ang laro. Ngayon pa lang ito nagsisimula. Pumasok ang kanyang personal assistant, si Clara, na may pag-aalala sa mukha. Ma'am Mariel, okay lang po ba kayo? Nabalitaan ko po ang nangyari. Tinatawagan po kayo ng mga taga-media. Humarap si Mariel kay Clara. Sa isang iglap, ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng lungkot. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig. I'm devastated, Clara. Hindi ko akalain na magagawa niya sa amin to. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isang luha na perpektong kinontrol. Grabe po talaga siya, ma'am. Ang buong bansa ay nagagalit para sa inyo, sabi ni Clara na puno ng simpatiya. Cancel all my meetings for today, sabi ni Mariel. Ang boses ay mahina at garalgal. I need some time alone. Sabihin mo sa media na maglalabas ako ng official statement kapag handa na ako. Sige po, ma'am. Nang makalabas si Clara, ang malungkot na maskara ni Mariel ay agad na naglaho. Inilapag niya ang baso ng wine at kinuha ang isa pang cellphone. Isang burner phone na siya lang ang nakakaalam. Nagdial siya ng isang numero. Sumagot ito sa unang ring. Nagawa mo na ba? Malamig na tanong ni Mariel. Yes, ma'am. Sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Napadala ko na ang litrato at mensahe sa matanda, gaya ng utos ninyo. Good. Anong reaksyon niya? Halatang takot na takot, ma'am. At si Jackson Villaverde, umalis agad sakay ng kotse niya, mukhang galit na pangiti si Mariel. Perfect. Ngayon, eto ang susunod mong gagawin. Huwag mo nang susundan si Jackson. Ang target mo ngayon ay ang babae at ang 3 bata. Masusunod po.
Gusto kong malaman ang lahat. Pagpapatuloy ni Mariel. Saan siya pumupunta? Sino ang mga kausap niya? Anong oras natutulog ang mga anak niya? Orasan mo siya. Bawat galaw. At siguraduhin mong alam niyang binabantayan siya. Gusto kong matakot siya. Gusto kong unang sumuko. Paano ko po ipaparamdam yon, ma'am? Be creative. Simpleng sagot ni Mariel. Mag-iwan ka ng isang bagay sa tapat ng pinto nila. Isang manika na kamukha ng isa sa mga anak niya. Mga ganing bagay. Just enough to send a message. Malinaw ba? Malinaw na malinaw po, ma'am. Ibinaba ni Mariel ang tawag. Tumingin siyang muli sa syudad. Akala ni Jackson, hawak na niya ang alas. Akala niya, ang katotohanan ang magpapalaya sa kanya. Hindi niya alam na sa larong ito, si Mariel ang may hawak ng lahat ng baraha. Ang katotohanan ay kung ano ang sasabihin niya. Kinuha niya muli ang kanyang official phone at tinawagan ng head ng kanyang PR team. Sandra, sabi niya, ang boses niya ay muling naging boses ng isang biktima. I'm ready to talk. Ma'am, anong gusto niyong gawin natin? I set mo, utos ni Mariel. Ang pinakasikat at pinakapinapanood na news program sa buong bansa. Gusto ko ng isang exclusive interview. Live. Masusunod po, ma'am. Ano po ang sasabihin natin? Isang malamig na ngiti ang muling gumuhit sa mga labi ni Mariel Sison. Oras na para marinig ng buong Pilipinas ang panig ng biktima. At sa isip niya, idinugtong niya. At oras na para tuluyan nang ilibing ang pangalan ni Kiana Ramirez. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay isang nag-aalab na apoy ng galit at pagsisisi sa loob ni Jackson. Bawat kilometrong tinatahak niya ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Paano siya naging ganito kabulag? Ang mga salita ni Mariel sa telepono ay parang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Ang kawalan nito ng pagsisisi, ang lamig ng banta nito, ang pag-amin nito sa panlilinlang na para bang isa lang itong laro. Ginamit siya, nilinlang, at ang pinakamasakit sa lahat, hinayaan niyang masaktan at mapahamak ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. Si Kiana at ang 3 anak na hindi man lang niya nakilala. Napahigpit ang hawak niya sa manibela. Kailangan niyang magmadali. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang protektahan sila. Habang nagmamaneho, ang kanyang isip ay bumalik sa lumang cassette player sa bahay ni Aling Alona. Ang boses ni Zoe, ang katotohanang nakarecord doon. Bigla, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang desperadong ideya. Isang mapanganib na ideya. Ngunit ito na lang ang tanging paraan. Hindi niya kayang labanan si Mariel gamit ang pera o kapangyarihan. Si Mariel ang may kontrol sa lahat ng iyon. Ngunit meron siyang isang bagay na wala si Mariel. Ang katotohanan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Inignore niya ang 10 missed calls mula kay Mariel. Hinanap niya ang numero ng isang luma at pinagkakatiwalaang kaibigan. Si Marco, isang sound engineer na ngayon ay may mataas ng posisyon sa isang malaking media network. Jax, napatawag ka bro. Trending ka ah. Masayang bati ni Marco. Marco, pakinggan mo ko, sabi ni Jackson. Ang boses niya ay seryoso at apurado. Wala akong oras para magpaliwanag, pero kailangan ko ng tulong mo. Isang malaking pabor. Isang pabor na maaaring ikapahamak ng trabaho mo. Natahimik si Marco sa kabilang linya. Naramdaman nito ang bigat sa boses ni Jackson. Ano yon, bro? Seryoso ka yata. May hawak akong isang audio recording, sabi ni Jackson. Isang recording na magpapabago ng lahat. Kailangan kong maipalabas ito sa ere. Tonight, live, sa mismong news program kung saan i-interviewin si Mariel, isang mahabang katahimikan. Jax, alam mo bang imposible yang hinihiling mo? Sa wakas ay sabi ni Marco. May exclusive contract si Mariel Sison sa network namin.
Siya ang bida ngayong gabi. Kung gagawin ko yan, tanggal ako sa trabaho. Baka makasuhan pa. Alam ko, Marco. Alam ko. Desperadong sabi ni Jackson. Pero may buhay na nakataya dito. Ang buhay ng mga anak ko. Pakiusap, bro. Utang na loob. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Narinig ni Jackson ang malalim na pagbuntong hininga ni Marco. Narinig niya ang pag-aalangan nito. Ngunit narinig din niya ang pagiging isang tunay na kaibigan. "I-send mo sa akin ang audio file," sabi ni Marco. Ang boses ay mahina, ngunit desidido. "Hindi ako mangangako ng kahit ano, Jax. Pero susubukan ko. Susubukan. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko." Nakahinga ng maluwag si Jackson. "Salamat, Marco. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa'yo." Pagkababa ng telepono, agad niyang ipinadala ang audio file na maingat niyang na-convert mula sa lumang cassette to tape gamit ang isang app sa kanyang telepono. Pagkatapos, tinawagan niya si Aling Alona. "Tita, kailangan po kayong makaalis dyan ngayon din," sabi niya. "Pupunta po ako dyan para sunduin kayo. Dadalhin ko po kayo sa isang ligtas na lugar. Pero Jackson, tita please, huwag po kayong mag-alala. Oras na para malaman ng lahat ang totoo. Oras na para managot si Mariel sa lahat ng ginawa niya." Habang pabalik siya sa probinsya para sunduin si Aling Alona, ang kanyang puso ay puno ng takot, ngunit mayroon ding isang bagong tuklas na determinasyon. Tapos na ang pagiging bulag. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Hindi na siya ang Jackson Villaverde na laruan ni Mariel Sison. Ngayong gabi, lalaban siya. Hindi bilang isang sikat na musikero, hindi bilang isang mapapangasawa ng isang CEO. Lalaban siya bilang isang ama. At gagamitin niya ang tanging sandata na mayroon siya, ang huling hininga ng katotohanan na iniwan ng kanyang kaibigan. Ang tunog ng katotohanan na sisira sa lahat ng kasinungalingan. Para kay Kiana, ang gabi ay parang isang mahabang bangungot na ayaw matapos. Matapos ang pag-alis ni Jackson, ang bigat ng kanyang mga salita, "Mga anak mo sila," ay bumalik upang multuhin siya. Inamin niya. Sa wakas, nasabi niya. Ngunit imbes na gumaan ang kanyang pakiramdam, lalo lang itong bumigat. Ang buong araw ay ginugol niya sa loob ng bahay, nakayakap sa kanyang mga anak. Ang bawat ingay mula sa labas, ang tahol ng aso, ang tunog ng motorsiklo ay nagpapakaba sa kanya. Pakiramdam niya ay may nagmamasid. Pakiramdam niya ay hindi sila ligtas. Nakatanggap siya ng mga text mula sa mga numerong hindi niya kilala, puno ng mga masasakit na salita. May nag-iwan pa ng isang basag na bote sa tapat ng kanilang pinto. Ang mundo ay tila unti-unting sumisikip sa paligid niya. "Mama, bakit hindi na po tayo lumalabas?" tanong ni Lina, ang pinakamapansin sa tatlo. "Hindi niyo na po ba kami ililibre ng ice cream?" Pinilit ni Kiana ng ngumiti. "Pagod lang si Mama. Anak, bukas ha? Babawi si Mama." Ngunit sa puso niya, hindi niya alam kung may bukas pa ba para sa kanila. Habang naghahapunan sila ng simpleng kanin at itlog, isang kapitbahay, si Aling Josie, ang kumatok sa kanilang pinto. Isa si Aling Josie sa iilang hindi nagbago ang pakikitungo sa kanya. "Ki, buksan mo ang TV mo, dali!" Sigaw nito mula sa labas, ang boses ay puno ng pagkaapura. "Yung babaeng umapi sa'yo, live na live sa TV Patrol." Ayaw man sanang panoorin ni Kiana, itinulak siya ng isang hindi maipaliwanag na kuryosidad. Binuksan niya ang kanilang maliit at lumanang telebisyon. At doon, sa screen, nakita niya ang perpektong mukha ni Mariel Sison. Nakaupo ito sa tapat ng pinakasikat na news anchor sa bansa, si Ted Phelan. Ang mukha nito ay puno ng hinagpis. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula. Ang imahe ng isang perpektong biktima. "Miss Sison," simula ng anchor, "ang buong bansa ay nakasubaybay sa inyo. Ano po ang tunay na nangyari sa inyong engagement party?" Huminga ng malalim si Mariel.
Ted, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Ang araw na dapat ay pinakamasaya sa buhay ko ay naging isang bangungot. Isang bangungot na dinala ng isang babae mula sa nakaraan ni Jackson. Isang babaeng, obsessed sa kanya. Pinanood ni Kiana ang bawat galaw ni Mariel, ang bawat pekeng luha na pinipigilan nito. Ang kanyang sikmura ay bumaliktad sa galit at kawalan ng magawa. Paano nagagawa ng isang tao na magsinungaling ng ganito sa harap ng milyon-milyong tao? Inaamin ko, nagulat ako. Pagpapatuloy ni Mariel, lalo na nang gamitin niya ang mga inosenteng bata para lang makuha ang atensyon ni Jackson. Bilang isang babae, masakit. Masakit na makitang may isang taong kayang gawin ang lahat para lang sirain ang kaligayahan mo. Ang mga salita ni Mariel ay perpektong binalangkas. Bawat isa ay idinisenyo para makuha ang simpatiya ng publiko. At nagtagumpay ito. Sa split screen, ipinapakita ang mga live comments mula sa social media. Justice for Mariel, ang gold digger key protect Jackson. And Mariel napatakip si Kiana sa kanyang bibig. Ito na ang katapusan. Wala na siyang mukhang ihaharap. Wala na siyang laban. At bilang paglilinaw Miss Season, tanong ng anchor, walang katotohanan ang mga paratang na si Mr. Jackson Villaverde, ang ama ng mga bata? Ngumiti ng mapait si Mariel. Si Jackson ang pinakamabuting taong kilala ko, Ted. Hinding-hindi niya magagawang manakit o magpabaya. Ang insidenteng ito ay isang malinaw na extortion attempt. Ngunit bago pa man matapos ni Mariel ang kanyang kasinungalingan, isang bagay ang nangyari. Biglang nag-iba ang audio. Ang boses ni Mariel ay naputol. Sa halip, isang static na tunog ang narinig sa buong studio. Teka, mukhang may technical problem tayo, sabi ng anchor, halatang naguguluhan. Si Mariel ay nanatiling nakangiti, ngunit kitang-kita sa mga mata nito ang biglaang pag-aalala. At pagkatapos ng static, isang boses ang narinig. Isang mahinang boses ng isang babae, naghahabol ng hininga. Ang boses ni Zoe. Hindi ko alam kung may makakarinig pa nito. Nakakapagod na, Jax. Ang sakit-sakit na ng katawan ko. Pero mas masakit isipin na sinira ko ang buhay mo. Ang buhay ninyo ni Kiana. Nanigas si Kiana sa kanyang kinauupuan. Ang boses na yon. Sa TV, ang mukha ni Mariel Season ay biglang namutla. Ang pekeng na nangiti nito ay naglaho. Ang audio ay nagpatuloy. Jackson, patawarin mo ako. Hanapin mo siya, Jax. Hanapin mo si Kiana. Please. Ang buong Pilipinas ay nakikinig. Ang mga komento sa social media ay biglang tumigil. At pagkatapos, ang huling pinakamalinaw na pangungusap mula sa recording. Ang pangungusap na hindi para kay Jackson. Mariel, alam kong naririnig mo ko. Please, huwag mong sasaktan si Jackson. Parang awa mo na. Ang katahimikan sa studio ay nakakabingi. Ang kamera ay nakatutok sa mukha ni Mariel na ngayon ay hindi na maputi, kundi kulay abo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at gulat. Nahuli siya. Sa harap ng milyon-milyong Pilipino, si Kiana ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makahinga. Ang katotohanang matagal na niyang hinintay. Sa wakas ay lumabas na. Ang kanyang cellphone, na kanina lang ay puno ng mga masasakit na salita, ay biglang nagsimulang tumunog. Ngunit ngayon, iba na. Ki, napanood mo ba? OMG! We're so sorry, Kiana. We believe you now. Ang tapang mo. We stand with Kiana. Sa labas ng kanyang bahay, narinig niya ang mga boses ng kanyang mga kapitbahay. Narinig niyo ba iyon? Sinungaling yung Mariel. Kawawa naman pala si Ki. Diniyakap ni Kiana ang kanyang 3 anak na walang kamalay-malay na nakatingin sa kanya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, umiyak siya. Ngunit hindi na ito mga luha ng sakit at kalungkutan.
Ito ay mga luha ng paglaya. Ang eksena sa live television ay isang perpektong bagyo. Nakatayo si Jackson kasama si Aling Alona sa isang ligtas na bahay na pag-aari ni Marco. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa screen. Nakita nila ang pagbagsak ng maskara ni Mariel. Nakita nila ang panik sa mga mata nito. Nakita nila ang sandali kung saan ang Reyna ay nawalan ng corona. Pagkatapos ng audio recording, sinubukan ng news anchor na iligtas ang sitwasyon, ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay lumabas na at ito'y kumalat na parang apoy sa social media. Sa loob ng ilang minuto, ang Ha Justice for Mariel ay napalitan ng Hey Mariel the Liar at We Stand with Kiana. Ang kwento ay ganap na bumaliktad. Para kay Jackson, walang saya sa panonood nito. Tanging isang malalim na pakiramdam ng kaluwagan at isang matinding lungkot. Kaluwagan, dahil malinis na ang pangalan ni Kiana. Lungkot, dahil kinailangan pang umabot sa ganito bago lumabas ang totoo. Kinaumagahan, ang mukha ni Mariel at ang iskandalo ay nasa lahat ng pahayagan at news sites. Ang Season Vergara merger ay kinansela. Ang stock ng kumpanya ni na Mariel ay bumagsak. Ang buong imperyo na maingat nitong binuo ay nagsimulang gumuho. Alam ni Jackson na kailangan niyang harapin si Mariel sa huling pagkakataon. Hindi dahil sa galit, kundi para sa isang formal na pagtatapos. Nagkita sila sa penthouse nito. Ang dating makintab at perpektong lugar ay ngayon ay magulo. May mga basag na bote ng alak sa sahig. Ang mga kurtina ay sarado. Nakatayo si Mariel malapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya. Natuwa ka ba, Jackson? Tanong nito. Ang boses ay walang emosyon. Nakuha mo na ang gusto mo. Sinira mo ako. Hindi kita sinira, Mariel. Mahinahon na sagot ni Jackson. Sinira mo ang sarili mo. Ang tanging ginawa ko ay sabihin ang totoo. Humarap ito sa kanya. Wala na ang dating ganda at kumpiyansa. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng pagod at talunan. Ang mga mata ay puno ng galit na hindi maitago. Totoo? Tumawa ito ng mapait. Ang totoo ay mahal kita, Jackson. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Inalis ko ang lahat ng sagabal sa buhay mo para maging masaya ka, para maging matagumpay ka. Pero ano ang ginawa mo? Ipinagpalit mo ako sa isang probinsya nang walang maibibigay sa'yo. Hindi mo ginawa yon para sa akin, Mariel. Ginawa mo yon para sa sarili mo. Sabi ni Jackson. Ang pag-ibig ay hindi nanlilinlang. Hindi ito nagmamanipula. At hinding-hindi ito nananakit ng mga inosenteng tao. Lumapit siya sa mesa at marahang inilapag ang singsing. Ang mamahaling diamanteng singsing na minsan ay sumisimbolo sa kanilang hinaharap. Tapos na tayo, Mariel. Ang mga salitang yun ay pinal. Walang pag-aalinlangan. Tiningnan ni Mariel ang singsing. Pagkatapos ay tumingin kay Jackson, ang mukha'y nagbabaga. Hindi pa tayo tapos, Jackson Villaverde. Tandaan mo yan. Hindi pa tayo tapos. Tumalikod si Jackson at naglakad palabas ng pinto. Iniwan ang mga sigaw at ang magulong mundo ni Mariel Season. Sa kanyang paglabas, naramdaman niya ang pag-angat ng isang napakabigat na pasanin mula sa kanyang mga balikat. Malaya na siya. Ngunit ang kalayaan na ito ay simula pa lang ng isang mas mahirap na paglalakbay. Ang paglalakbay pabalik kay Kiana. Nang hapong yon, nagmaneho siya papunta sa maliit na apartment ni Key. Ang mga kapitbahay na dati masama ang tingin sa kanya ay ngayon ay ngumingiti at tumatango. Huminto siya sa tapat ng bahay. Mula sa kanyang sasakyan, kitang-kita niya ang loob sa nakabukas na bintana. Nandoon si Kiana, nakaupo sa sahig, habang ang tatlong anak nila ay masayang naglalaro sa paligid niya. Si Lina ay nagbabasa ng libro, si Lyra ay nagdodrawing, at si Lenny ay sumasayaw sa isang kantang pambata. Isang perpektong larawan ng isang pamilyang buo kahit kulang. Nakita niya ang ngiti sa mga labi ni Kiana habang pinagmamasdan ang mga bata. Isang nangiting totoo, isang nanangiting kontento.
Isang ngiting hindi niya nakita sa loob ng napakatagal na panahon. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Jackson ang isang masakit na katotohanan. Hindi pa siya karapat-dapat na pumasok sa larawang iyon. Ang pagsasabi ng totoo ay isang bagay, ngunit ang paghilom ng mga sugat na nilikha niya ay iba pa. Ang paghingi ng tawad ay madali, ngunit ang muling pagkuha ng tiwala ay isang mahabang proseso. Hindi niya maaring basta na lang pumasok sa buhay nila at sabihing, "Nandito na ako." Kailangan niyang patunayan, kailangan niyang paghirapan, kailangan niyang ipakita, hindi sa salita, kundi sa gawa. Pinaatras niya ang sasakyan, dahan-dahan, ayaw gumawa ng ingay. "Maghihintay ako," sabi niya sa kanyang sarili. Kailangan muna niyang maghilom, kailangan muna nilang maging payapa. At kapag handa na sila, gagawin ko ang lahat para patunayang karapat-dapat ako. Habang papalayo siya, isang maliit na figura ang napansin niya sa bintana. Si Lina, ang mahiyain, ay nakatingin pala sa kanya at bago siya tuluyang makaliko, itinaas nito ang maliit nitong kamay at marahang kumaway, isang simpleng kaway. Ngunit para kay Jackson, iyon ay isang sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ang puso niya, na matagal nang wasak at manhid, ay biglang tumibok ng may kaunting init. Lumipas ang mga araw na parang isang panaginip. Ang bigat sa dibdib ni Kiana ay unti-unting napalitan ng gaan. Ang takot ay napalitan ng kapayapaan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, nakakahinga siya ng maluwag. Ang mga dating mapanghusgang mata ng mga kapitbahay ay naging mga ngiti ng paghanga. Ang mga dating suki niya sa baking ay bumalik. Doble pa ang mga order. Mga estranghero ang nagpapadala sa kanya ng mga mensahe ng suporta. Nalaman niyang mayroon siyang isang komunidad na handang sumalo sa kanya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang piraso ng kanyang puso na nananatiling nakapinid. Si Jackson. Hindi na ito nagpakita o tumawag mula noong gabi ng pag-amin. Isang parte sa kanya ay nagpapasalamat para sa espasyo. Ngunit isang maliit, halos hindi marinig na tinig sa kanyang kalooban ay nagtatanong, nasaan na siya? Sumuko na ba siya? Isang hapon, habang tinutulungan niya ang mga bata sa kanilang assignment, isang kakatok sa pinto ang pumutol sa kanilang katahimikan. Isang mahina, halos nag-aalangang katok. "Ako na po, Mama," masayang sabi ni Lenny at tumakbo para buksan ang pinto. Sumunod si Kiana, handang sawayin ang anak sa pagbubukas ng pinto sa hindi kakilala. Ngunit natigilan siya. Sa labas, nakatayo si Jackson. Hindi na ito suot ang mamahaling suit, kundi isang simpleng t-shirt at maong lang. Sa kanyang mga kamay, may dala siyang 3 maliliit na paper bags. Hindi siya nakatingin kay Kiana, kundi sa 3 pares ng maliliit na matang nakatitig sa kanya ng may pagtataka. POV Jackson. Ang bawat hakbang papunta sa pinto ni Kiana ay mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa entablado sa harap ng libu-libong tao. Ang puso ni Jackson ay kumakabog ng napakabilis. Gusto na niyang tumalikod at tumakbo. Ngunit ang alaala ng kaway ni Lina ang nagbigay sa kanya ng lakas. Nang bumukas ang pinto, hindi galit o sakit ang bumungad sa kanya, kundi ang purong kuryosidad ng 3 batang babae. Ang kanyang mga anak. Napalunok si Jackson. Lumuhod siya para maging kapantay nila. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa bawat isa. Si Lina, na may hawak na libro, nasa likod ng kanyang mga kapatid. Si Lyra, na may mantsa ng Crayola sa pisngi. At si Lenny, ang pinakamatapang na nakatitig sa kanya ng diretsyo. "Hello," mahinang sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Ako si Jackson." Hindi niya kayang sabihin ang salitang papa. Pakiramdam niya, hindi pa niya yon karapatan. "Ikaw po yung nasa TV," sabi ni Lenny. Ngumiti si Jackson.
Oo, ako nga yun. Iniabot niya ang mga paper bag. May, may dala ako para sa inyo. Binuksan ni Lyra ang isa. Isang set ng bagong Crayola. Mas marami pa sa kaya niyang bilangin. Binuksan ni Lina ang kanya. Isang bagong libro na may makulay na pabalat. At si Lenny, isang maliit na bola. Simple lang. Ngunit ang mga mata ng mga bata ay nagniningning. POV, Kiana. Pinanood ni Kiana ang lahat mula sa likuran ng kanyang mga anak. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. May parte sa kanya na gustong isara ang pinto at protektahan ang mga anak niya mula sa posibleng sakit. Ngunit may parte rin na nakakakita ng isang bagay na matagal na niyang hindi nakita sa mga mata ni Jackson. Pagsisisi at isang hindi maipaliwanag na takot. Ang takot na muling tanggihan. Pwede bang makipaglaro? Sa inyo? Tanong ni Jackson. Ang boses ay halos pabulong, nakadirekta sa mga bata. Nagkatinginan ang tatlo. Pagkatapos ay tumingin kay Kiana, humihingi ng permiso. Ito na yon, ang sandali ng desisyon. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Kiana. Tumango siya, isang beses lang. Iyon lang ang kailangan ng mga bata. Biglang hinila ni Lenny ang kamay ni Jackson. Halika po. Turuan niyo po kaming magpatalbog ng bola. Pinanood ni Kiana mula sa bintana. Habang si Jackson ay naupo sa semento sa labas, medyo awkward sa simula. Pinanood niya kung paano nito sinubukang ituro kay Lenny ang pagtalbog ng bola. Pinanood niya kung paano ito umupo sa tabi ni Lyra at nagpanggap na humanga sa drawing nito. At pinanood niya kung paano nito sinubukang kausapin si Lina tungkol sa librong binabasa nito. Vulnerable, clumsy. Ngunit totoo, walang camera, walang audience, tanging isang lalaking sumusubok na maging isang ama. Nang magsimulang dumilim, nagpaalam si Jackson. Bago umalis, tumingin ito sa kanya. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Salamat, sabi nito. Hindi sumagot si Kiana. Tumango lang siya. Gabi-gabi, bumabalik si Jackson. Hindi ito pumapasok sa loob ng bahay. Doon lang ito sa labas. Minsan, may dala siyang pagkain. Minsan, mga laruan. Minsan, gitara. At kinakantahan niya ang mga bata ng mga luma at pamilyar na kanta. Ang mga kantang isinulat niya para kay Kiana noon. Isang gabi, pagkatapos matulog ng mga bata, lumabas si Kiana. Naabutan niya si Jackson na nakaupo sa hagdanan, nakatingin sa mga bituin. Umupo siya sa tabi nito, may kaunting distansya sa pagitan nila. Matagal silang hindi nagsalita. Tanging ang tunog lang ng mga kuliglig ang maririnig. Ki, sa wakas ay sabi ni Jackson, hindi tumitingin sa kanya. Alam kong hindi sapat ang salitang sorry. Alam kong hindi kayang burahin nang kahit anong gawin ko ang 5 taon ng sakit at pag-iisa mo. Huminga ito ng malalim. Kaya hindi ako hihingi ng tawad ngayon at hindi rin ako hihingi ng pangalawang pagkakataon. Tumingin ito sa kanya at sa dilim, nakita ni Kiana ang kislap ng luha sa mga mata nito. Ang tanging hinihiling ko lang ay ang pagkakataong ipakita sa mga anak ko na mayroon silang ama at ang pagkakataong patunayan sa'yo araw-araw na nagbago na ako. Pagkatapos ay tumayo na ito. Hihintayin kita, Ki, kahit gaano katagal. Hihintayin ko ang araw na handa ka ng magpatawad. Pinanood niya itong maglakad palayo. At sa unang pagkakataon, ang piraso ng pusong nakapinid ay bahagyang bumukas. Dahil naintindihan niya, hindi ito nanunuyo, nagpapagaling ito ng mga sugat. Hindi lang ang sa kanya, kundi pati na rin ang sarili nito. Lumipas ang mga buwan. Ang pagbisita ni Jackson ay naging parte na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang distansya sa pagitan nila ni Kiana ay unti-unting umikli. Ang mga ngiti ay naging mas madalas. Ang mga pag-uusap ay naging mas mahaba. Hindi na siya si Jackson sa mga bata. Naging papa na siya. Isang hapon ng Sabado, niyaya ni Jackson ang mag-iina. May lugar akong gustong ipakita sa inyo. Dinala niya sila sa isang pamilyar na lugar.
Ang dalampasigan kung saan ang lahat ay nagsimula. Ang parehong dalampasigan kung saan binuo nila ang kanilang mga pangarap. Ngunit ngayon, hindi na lang sila dalawa. Kasama na nila ang tatlong buhay na bunga ng kanilang pagmamahalan. Ang mga bata ay agad na tumakbo sa buhanginan. Ang kanilang mga tawa ay sinasabayan ng tunog ng mga alon. Nagtayo sila ng sandcastle, naghabulan sa tubig, at nagpalipad ng saranggola. Umupo si Kiana at Jackson sa isang banig, pinapanood ang kanilang mga anak. Ang eksena ay napakapayapa, napakaperpekto. Parang isang litratong matagal nang nawawala at ngayon ay nabuo na muli. Naaalala mo pa ba? Tanong ni Jackson. Ang boses ay mahina. Dito mismo, dito ko kinanta ang unang kantang sinulat ko para sa'yo. Tumango si Kiana, isang maliit na nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo naman, ang pamagat, aking tala. Tumingin si Jackson sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng emosyon na matagal na niyang hindi nakita. Hindi ka na muling mawawala sa paningin ko, Ki. Pangako. Hindi ito isang grandeng deklarasyon ng pag-ibig. Hindi ito isang mapusok na pangako. Ito ay isang tahimik na panunumpa. Isang panunumpa na nabuo mula sa sakit, pinanday ng pagsisisi, at pinatibay ng pag-asa. Habang papalubog ang araw, nilapitan nila ang mga bata na abala pa rin sa paggawa ng kanilang sandcastle. Lumuhod si Jackson sa harap ng tatlo. Lina, Lyra, Lenny, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Alam kong matagal na nawala si Papa. Alam kong marami akong pagkukulang sa inyo. Pero gusto kong malaman ninyo na mula ngayon, hinding-hindi na ako aalis. Nandito na si Papa. Palagi. Niyakap siya ng tatlong bata ng mahigpit. We love you, Papa! Sabay-sabay nilang sabi. Naramdaman ni Jackson ang pag-init ng kanyang mga mata. Niyakap niya ang kanyang mga anak, ang kanyang tatlong milagro. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang buo siya. Tumayo siya at lumapit kay Kiana na tahimik na nanonood habang may mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hinawakan ni Jackson ang kanyang kamay. Ki, sabi niya, hindi ako magpo-propose. Hindi pa ngayon. Dahil ang pagmamahal na ibibigay ko sa iyo ngayon ay hindi na tulad ng dati. Mas malalim ito. Mas totoo. Pinunasan niya ang mga luha ni Kiana gamit ang kanyang hinlalaki. Patawarin mo ako sa bawat sakit na idinulot ko. Patawarin mo ako sa bawat luhang pumatak dahil sa akin. Patawarin mo ako sa 5 taon na dapat ay kasama mo ako. Umiling si Kiana. Ngumiti siya sa gitna ng kanyang mga luha. Matagal na kitang pinatawad, Jackson. Mahina niyang sagot. Ang hindi ko mapatawad ay ang sarili ko. Sa pag-iisip na hindi ako karapat-dapat maging masaya. Tumingin siya sa kanilang mga anak, pagkatapos ay muling tumingin kay Jackson. Pero ngayon, handa na ako. Handa na akong maging masaya. Kasama ninyo. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, si Kiana ang unang humigpit ng hawak sa kamay ni Jackson. Isang simpleng gesto, ngunit para sa kanilang dalawa. Ito ang nagsara sa kabanata ng sakit at nagbukas ng isang bago. Isang kabanata ng pag-asa, pagpapatawad at pangalawang pagkakataon. Habang ang araw ay tuluyang lumubog sa abot-tanaw, naglakad silang 5 sa dalampasigan, magkakahawak kamay, isang pamilya, nasira, nasaktan. Ngunit ngayon, dahan-dahang naghihilom, dahan-dahang nabubuo muli. Dahil ang tunay na pag-ibig, gaano man kalayo ang marating o gaano man katagal magkahiwalay, palaging alam ang daan pabalik.